Magandang araw ka-recap, ang video na ta ay naglalaman ng mga pantasyang imahinasyon, kaya kung handa ka na ay simulan na natin, let's go! Ang kumikislap na neon sign ng Golden Dragon ay nagbigay ng nakakatakot na liwanag sa kalye sa labas na pinunasan ng ulan. Sa loob, makapal ang hangin sa amoy ng lipas na beer at usok ng sigarilyo. Nakaupo sina Jin at Yang Bin na nakayuko sa isang maliit na mesa. Ang tinadtad na formika ay sumasalamin sa madilim na liwanag. Ang mga walang laman na bote ng beer ay bumuo ng isang maliit, walang katiyakang bundok sa pagitan nila. Si Yang Bin, ang kanyang mukha na may halong pagkadismaya at pagod, ay bumantong hininga ng mabigat. Tumawag ang aking ina, simula niya, ang kanyang boses ay mahina at seryoso. Sabi niya ilang buwan ka nang hindi pumupunta sa sulan niya. Nag-aalala siya sa iyo. Pinasadahan ni Jin ng kamay ang kanyang magulo at gusot na buhok, isang kinakabahan na tila hindi niya maalis. Bumulong siya, iniiwasan ang tingin ni Yang Bin, I want to go, hang. Pero hindi niya ako papayagang magbayad. Pamilya daw iyon, pero, natigilan siya, ang hindi masabi na sama ng loob na nakasabit sa hangin. Ibinagsak ni Yang Bin ang kanyang kamao sa mesa, na kinakalampag ang wala ng tiyak na salansan ng mga bote. Pamilya, angal niya, umaalingaw ang boses sa medyo tahimik na bar. What's with all this talk about money? We're brothers. It's not about money, it's about. Pilit niyang hinanap ang mga salita, ang kanyang galit ay nagbibigay daan sa isang hilaw na kahinaan. Nagpatuloy ang pagtatalo, pinalakas ng murang serbesa at kumukulong sama ng loob. Ang iba pang mga parokyano ng bar, karamihan ay mga regular, ay tila umatras, na nagbigay sa dalawang lalaki ng malawak na pwesto. Inanad ang usapan, pinalakas ng alak, mula sa gupit hanggang sa darating na mga pagsusulit. Si Jin, bahagyang nag-slur, ay nagsabi, Yang Chun, nag-aaksaya tayo ng oras, dapat ay nag-aaral tayo. Lamikot ang mukha ni Yang Bin sa maskara ng galit. Ang pangalan ko ay Yang Bin. Sigaw niya, basag ang boses niya sa emosyon. Huwag muna akong tatawaging Yang Chun, lalo na hindi sa harap ng sinuman. At huwag mo ring paikliin ng Yang. Si Yang Bin, si Jin, nalilito at bahagyang natakot sa pagsabog ng kanyang kaibigan, ay nauuto, sino itong mga babaeng palagi mong pinag-uusapan. Lumipat ang kamera, nakatutok sa pasukan ng bar. Pumasok ang dalawang kapansin-pansing magagandang dalaga, sina Jia at Suban, na umaalingaw ang kanilang tawa sa mausok na ulap. Sinusundan sila ng bawat titig ng lalaki sa bar, pati kay Jin. Ang mga ito ay isang pangitain ng kasiglahan ng kabataan, isang malaking kaibahan sa maduming katotohanan ng bar at ang tensyonado na kapaligiran na nakapalibot kina Jin at Yang Bin. Si Yang Bin, ang kanyang galit na tila nakalimutan, ay lumapit kay Jia na may nakasanayang alindog. Napatingin si Jin na may halong curiosity at pangamba sa mga mata. Sa pananahimik na bulong, ipinagtapat ni Yang Bin kay Jin, sinundo siya sa isang party sa paaralan. At alam kong napapabayaan mo na, ang iyong sosyal na buhay kani-kanina lamang. Kaya inimbitahan ko siya at ang isang kaibigan. Ang mga pangalan nila ay Jia at Suban. Let's just, tingnan na lang natin kung saan ito pupunta. Isang bagong kaibigan, sina, ang sumama sa kanilang mesa, pinaulanan si Jia ng masaganang papuri. Ang kapaligiran ay nagbago, naging mas tense at mas mapaglaro. Biglang nagbago ang eksena. Ang maruming bar ay napalitan ng isang kakaibang setting, isang murang silid sa motel, ang simoy ng hangin na may ibang uri ng tensyon. Sina Jin at Jia ay nakakulong sa isang marubdob na yakap, ang kanilang mga damit ay nakakalat sa sahig. Si Jia, namumula at nasa sabik, ay may hawak na dalawang orange. Paano ang mga ito? Bulong niya, husky ang boses niya. Si Jin, ang kanyang mga mata na nag-aapoy sa pagnanasa, ay sabik na sumipsip ng katas mula sa mga dalandan. Naputol ang eksena ng matalim, staccato na mga putok ng baril. Ang kamera ay nakapan kay Yang Bin, may hawak na sandata, ang kanyang mukha ay natatakpan ng anino. Bumalik sa bar ang huling eksena. Si Yang Bin at Jin ay nakaupo sa kanilang mesa, ang mga labi ng kanilang naunang pagtatalo ay nakabitin ng mabigat sa hangin. Nagsalita si Yang Bin, walang emosyon ang boses, oras na para maghiwalay tayo, Jin.
Aalis na ako. Tumayo siya, ang kanyang silhouette ay isang malungkot na figure sa madilim na ilaw sa loob ng bar, at naglakad palabas. Iniwan si Jane na mag-isa sa kanyang iniisip at ang matagal na amoy ng lipas na beer at panghihinayang, sa pagsasabing, "Good luck," tumalikod si Yang Bin para umalis, huminto lamang para tanungin si Jane, "Saan ka pupunta?" Bago pa makasagot si Jane, wala na si Yang Bin, nawala sa mausok na ulap ng bar. Pinanood siya ni Jin na umalis, pagkatapos ay ako ang tingin niya kay Suban, na nag-aalaga ng halos walang laman na baso. Isa pang inumin. Tanong ni Jin, sinusubukang maging casual, pero baka sa boses niya ang kaba na hindi niya maitago. Si Suban, gayunpaman, ay hindi tumugon sa salita. Walang salita, bigla siyang tumayo, halos matamba ang upuan sa pagmamadali niyang umalis. "Maghintay," tawag ni Jin, may halong gulat ang boses niya. "Saan ka pupunta?" Ngunit hindi tumigil si Suban. Nadapa siya, nawalan ng balanse, at bumagsak ng husto sa sahig. Lumapit si Jin sa kanya, baka sa mukha niya ang pag-aalala. "Ayos ka lang ba?" Tanong niya, mas mahina na ang boses niya ngayon, may bahid ng tunay na pag-aalala. Si Suban, nakakagulat, ay sinalubong ng kanyang tingin ang isang nakakagulat na cute, halos mahinhin na ekspresyon. "Yes," sabi niya sabay hawak sa wrist niya. "Ang sakit ng kamay ko." Tumakbo ang panloob na monologue ni Jin. Kanina lang, napakalamig niya, napakalayo, at ngayon ito. "Anong nangyayari?" Malakas na sabi niya, "Kailangan mo ba ng tulong?" Tumango si Suban, lumungkot ang mga mata. "Oo, pakiusap." Lumipat ang eksena sa labas. Tinutulungan ni Jin si Suban na maglakad sa kalsada, nakapatong ang braso nito sa braso niya. Ang malalaking dibdib ni Suban ay nakadikit sa kanyang braso, isang pisikal na contact na hindi napapansin. "Wow!" Bulong ni Jin sa ilalim ng kanyang hininga, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa ibaba. "Malalaki sila," sabi niya, higit sa sarili kaysa kay Suban. Si Suban, na tila hindi napapansin sa kanyang tahimik na pagmamasid, ay nagsabi, "Gusto kong umuwi, ngunit pagod na pagod ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin." "Sabihin mo sa akin ang address mo," alok ni Jin, "tatawag ako ng taxi." Ngunit bago pa makasagot si Suban, nontog na naman siya, nanginginig ang katawan niya. Si Jin ay likas na inabot upang saluhin siya, ang kanyang mga kamay ay likas na nakahanap ng pambili sa kanyang baywang. Natigilan siya, napagtanto ang intimate nature ng kanyang contact. Pulang-pula ang mukha niya sa kahihiyan. I'm so sorry," nauutol niyang sabi, na awkward na pinakawalan siya. Nagkamali ako. Patawarin mo ako." Tumalikod siya para umalis, namumula ang pisngi. Ngunit si Suban, na tila hindi nabigla sa kanyang biglaang pag-urong, ay nagsimulang maglakad palayo. Saglit na nag-alinlangan si Jin, pagkatapos ay tumalikod, tinawag, "Saan ka pupunta?" Tumakbo siya, naabutan siya. Huminto si Suban sa harap ng isang maliit, medyo mapusok na motel. Tumangala siya kay Jin, ang kanyang mga mata ay puno ng magkahalong pagod at isang pahiwatig ng kung ano pa, bagay na hindi lubos maisip ni Jin. I can't go home," bulong niya, halos hindi marinig ang boses niya. "Masyado akong pagod, hindi ko alam ang gagawin ko." Ang hindi nasabi na tanong ay nakabitin sa hangin, mabigat sa hindi nasabi na mga posibilidad. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Maraming salamat sa panunood. Kung gusto mo ang mga ganitong pantasyang video ay huwag kalimutang mag-like, comment and subscribe sa ating channel. Peace.